talagang opisyal na po na kinilala ng palasyo etong si Senator Win Gatchalian bilang Senate President, mga kababayan. So eto, pakinggan po natin. Pinati ng palasyo si Senator Win Gatchalian na nahalal bilang bagong Senate President sa special session ngayong araw. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, anong inaasahan ng palasyo mula sa bagong liderato ng Senado? Well, una sa lahat, Gigi, tama ka. Nag-congratulate ang Malacanang sa bagong halal na Senate President na si Senador Sherwin Gatchalian. Binati niya rin maging ang liderato ng House of Representatives bukod dyan sa Senado dahil naipakita raw nila ngayong araw na desidido at seryoso mga ito sa pagganap ng kanilang tungkulin. Matatandaan natin na ilang araw lang ang nakalipas, nag-issue ng Proclamation 1380 ng Malacanang. Pirmado ito ni Executive Secretary Ralph Recto para magpatawag ng special session ngayong araw. Malinaw ang nais mangyari ng Malacanang na pabilisin yung pagsasabatas ng ilang mga panukala. Siyam na panukala yung inilatag dito ng Malacanang, kabilang na dyan ang Anti-Political Dynasty Bill. Ang gusto lang naman daw kasi ng Pangulo ay magawa ng mga mambabatas, partikular na mga senador, ang kanilang mga tungkulin na finally ay nakapag-convene na nga kanina. Ang tanong ngayon dyan, bago pa nagsimula yung special session kanina ng Senado at ng Kongreso, paano kung hindi na naman matutuloy ang pagtuldok dito sa Senate gridlock? Alam mo, ang malinaw na sagot dyan ni Palace Press Officer Claire Castro, dapat nang bumalik sa trabaho ang mga senador, gawin nila ang kanilang mga tungkulin at paghandaan kung ano man yung mga dirty tricks na pwedeng mangyari. Pakinggan natin yung naunang pahayag ni Yuse Claire Castro. Alam po natin na sila ay dapat na maging professional at sila naman ay mga senador at alam naman nila ang kanilang mga tungkulin. Kung handa po sila sa dirty tricks ni Senator Alan Cayetano, magandang balita yan dahil siguro nga po nakikita na natin even before kung ano ba talaga yung mga naging aksyon ni Senator Alan Cayetano. Maricel, paano kung madagdagan pa mga senador na makakasuhan? Anong tingin ng palasyo dito? Ito kaya maka-apekto naman sa impeachment trial ni VP Sara? Doon sa recorded press briefing ni Palace Press Officer Claire Castro, Gigi, nasagot yan ng tagapagsalita ng Malacanang at sinabi nga niya na hindi lang naman ang reaksyon ng Malacanang ang importante pagdating sa usaping ito, kundi ano ba yung reaksyon ng taong bayan. Kasi mga kababayan, ito po yung wag nating kalilimutan. Dito po sa issue ng impeachment ni Sara Duterte, ang mahalaga po dito ay ang reaksyon ninyo. Kaya nga po tayo may may court public opinion, mga kababayan. Kasi mas mahalaga po dito yung reaksyon ng mga kababayang Pilipino po natin. Lalo na at matibay ang mga ebidensya laban po kay Sara Duterte at nadadagdagan pa. Diba? Nadadagdagan pa. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, kapag ang malakas ang panawagan ng taong bayan at kapag nakita ninyo kung gaano katibay yung ebidensya at lumakas yung panawagan ng taong bayan, mas mapipressure yung mga Senado na gampanan yung tungkulin nila nang hindi po sila bias. Di po ba? Mas buboto sila ng conviction dito kay Sara Duterte kung mapapatunayan na matibay po talaga ang ebidensya laban po dito kay Sara Duterte. Ano po? So ngayon ituloy pa natin. Matatandaan kasi natin na dun sa mga naunang pahayag ng Ombudsman, sinasabi nila na posibleng umabot ng 9 hanggang 10 na mga senador yung kailangan nilang imbestigahan siya sa atin dahil ito yung mga pangalan na nadadawit dun sa issue ng katiwalaan, kabilang na nga dyan yung mga flood control anomalies. Kapag ka nangyari yan at nakasuhan at nawala yung ilang mga senador, 15 na lamang, more or less, yung matitira, malabong maumusad ang impeachment kapag ganyan dahil 16 na senador yung kinakailangan para nga magtagumpay yung kanilang impeachment proceedings laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero syempre, ang sinasabi dyan ng Malacanang, hindi pa yan dapat maging concern sa ngayon dahil nasa 22 senador pa naman ang nakikita natin na aktibo na nagpa-participate dito sa mga sesyon sa upper chamber at sila nga yung hawak dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang malinaw lang naman na hindi makakadalo dyan sa mga impeachment proceedings na yan ay si Senador Jinggoy Estrada dahil kasalukuyan na siyang humaharap sa kaso dyan sa Sandigang Bayan at syempre hindi natin alam kung nasaan ngayon si Senador Bato de la Rosa. Narito yung naging pahayag ni Yuse Castro.
Sa ngayon po ay hindi po siguro natin to dapat na problemahin dahil mayroon pa pong 22 senators na active at nandiyan at umaattend naman sa kanilang mga sesyon. Sana lahat sila ay umattend sa Tama. mga tamang mga pagkakataon at sa tamang oras. Kasi sa totoo lang naman mga kababayan, hindi naman po dapat talaga pinoproblema yung bilang ng mga senador. Kasi kahit wala si Senator Jinggoy at wala itong si Bato de la Rosa, masisiyasat pa rin nila itong impeachment trial ni Sara Duterte. Di po ba uusad pa rin yung trial nitong si Sara? Ang dapat pinoproblema ng mga DDSHET kung paano a-attend itong si Sara Duterte sa trial. Kasi para sa akin mga kababayan, mukhang malabong umattend itong si Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. At Maricel, may bagong reaksyon si Jose Castro kaugnay dun sa salitang walang yan na binitiwan ni VP Sara patungkol kay PBBM. Ano ang sinabi dito ng palasyo? Jiggy, bago ko sagutin yan, balikan muna natin yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol dito. Matatandaan natin na ang sinabi dyan ni Vice President Sara Duterte ay hindi siya interesado na kunin sa ngayon yung posisyon itong si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Malacanang dahil gusto daw niya na makita ng taong bayan ang quote-unquote kung gaano ka walang hiya. Itong si Pangulong Bongbong Marcos hanggang matapos. Akala ko ba sinasabi ninyo weak leader? Di ba sinasabi nila noon mga kababayan, weak leader si PBBM? Tapos sinasabihan na nila ngayon na walang hiya yung presidente na sinabihan nila noon ng weak leader. Akala ko ba mahinang leader si presidente? O bakit ngayon bakit ngayon tinitingnan nyo na walang hiya si presidente? Nung una hinuhusgahan nyo nga Tinatawag nyo nga na weak leader. Alam nyo mga kababayan kung sino yung totoong weak dito? At walang hiya, etong si Vice President Sara Duterte. Bakit mga kababayan? Biruin nyo ba naman utuin ng mamamayang Pilipino na normal yung pamumuhay pero may bilyones sa bank account? Biruin nyo ba naman mga kababayan, sinabihan, alakas ng loob magsalita publicly na magiging bloodbath pero ang nangyari bubble bath? At hindi pa alam ng mamamayang Pilipino kung ito ba i-attend sa kanyang impeachment o hindi? Kaya nga para sa akin mga kababayan, ang totoong walang puso dito para sa taong bayan at walang hiya ay itong si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang termino. Pero kahapon, sinagot na rin yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang recorded briefing. At ang sinabi niya, mas maigi daw kung tumingin sa salamin etong si Vice President Sara Duterte para makita niya talaga kung sino daw talaga ang tunay na walang H. Dahil siya daw ay parang reflection ng kanyang ama pagdating doon sa mga aksyon, kabilang na dyan yung mga kagaya ng pagpatay o kaya naman daw ay pagkakaroon ng assassin o kaya naman daw ay pagbabanta sa mga maliliit na tao. Ang sinasabi niya nitong si Jose Castro kapag ka daw nagsalita itong si Vice President Sara Duterte, mukhang kailangan mo ng pag-isipan kung galing ba ito sa kanyang... Hindi nga nag-iisip Di ba? Hindi nyo ba napapansin si Vice President Sara Duterte salita ng salita pero hindi niya pinag-iisipan yung mga sinasabi niya. Basta lang siya salita ng salita mga kababayan. Diba? Kaya kung mapapansin po ninyo, ito nga po yung mahirap kapag ka naging presidente ito, talagang dadalhin sa kangkungan at kahihiyan ang bansang Pilipinas, lalo na kung may mga kung merong mga aatinan ng Pilipinas na mga bilateral summit. Tapos siya ang presidente, nakakahiya mga kababayan. Puso at isip o baka naman pamumulitika lamang dahil nabanggit na rin naman daw niya noon na gusto niya rin mawala sa posisyon si Pangulong Marcos pero naiba na rin daw ang pahayag niya ngayon. Pakinggan natin yung sinabi mismo ni Jose Castro. So, sa sinasabi niyang walang H, siguro mas maganda na siya mismo ang humarap sa salamin at malaman niya kung sino. Sabi ni Ronald Robe, vlogger, utuin mo sila baka sakali mauto mo. Alam mo, kung tutuusin, ito yung mga vlogger na hinahangaan nyo sa kabila, yung iba doon na naging mentor noon, ako pa. Diba, sa totoo lang mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, inuuto ko yung mga supporter. Bobo ka ba? Yung iba nga mga vlogger doon na sinusuportahan nyo sa mga DD-shit, yung iba doon, ako pa yung naging mentor noon. Ako pa nagturo sa mga yon mga kababayan, mag-vlog. Bakit nyo sila hinahangaan? Diba? Tapos sasabihin nyo na nanguuto yung mga vlogger dito. Hindi nyo lang kasi matanggap na talunan kayo.
Hindi nyo matanggap na masakit ang katotohanan na talunan kayo. Dahil nga, si Alan Peter Cayetano hindi na Senate President. Si Sara Duterte, anytime pwedeng ma-impeach yan, lalo na kapag ka napatunayang matibay ang ebidensya. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Ay, Ate Helena Radulla, hindi lang yan. Marami pang iba doon. Ano ba talaga Naging estudyante ko pa yung mga yun. ang walang age? Kasi sumasalamin ang pagiging walang age sa mga gawain ng kanyang ama. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. So ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, maliwanag po ng isa sa pinakamahalaga dito ay yung pagbati ng Malacanang kay Senator Win Gatchalian. Pero sabi ko nga po sa inyo, wag nating kakalimutan yung totoong mga bayani, mga kababayan, kung bakit nangyari ngayong araw na ito, yung mga bagay na yan. So ngayon, para sa akin, itong ginawa ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva, mga kababayan, talagang gawain po ito ng pagiging isang bayani dahil ang makikinabang po nito ay taong bayan talaga. Alam nyo, kung sinasabi ni na Robin Padilla na yung bayani ay yung 18 kargador ng maleta, para sa akin mga kababayan, kabayanihan po ang ginawa ni Senator Joel Villanueva at ni Senator Chis Escudero kasi nga ngayon, uusad na ang Senado, makakapagtrabaho na. Kaya nga kung titingnan po natin yung sinabi ni Senator ni Senator Raffy Tulfo, totoo po yan na kung saan para sa kanya ay ito pong para sa kanya tinawag niya na hero itong si Senator Francis Escudero at ito pong si Senator Joel Villanueva kasi nga sila yung naging daan at naging dahilan para maibalik sa ayos ang Senado at makapagtrabaho na para sa bayan. So ngayon ito, i-play po natin. Makakasama natin si Senador Raffy Tulfo, member ng majority at nahalal sa tatlong mahahalagang komite. Kabilang dyan ang Migrant Workers, Committee on Public Services at Committee on Environment. First of all, Senator Raffy, good evening at congratulations sa appointment. Good evening, Willard. Good evening, Miss Pinky Webb. Yeah. First question, Senator Raffy, nabanggit po ninyo na handa ang majority to reach out to members of the minority. Nagsimula na ho ba yung effort na yon at ano po ang feedback? That is correct. As a matter of fact, kanina, I myself, nung sa convening ng CA, ako mismo nag-reach out, lumapit kay Senator Bongo, kay Senator Aimee, kay Senator Loren Legarda, kay Senator Rodante Marcoleta. Yes. So parang wala nangyari. So in fact, nagkabirong pa nga kami, coffee time minsan. Sabi pa ni Loren, hindi, dinner na lang. So parang okay na. And I really want to thank most of them na umaten kanina. They're very professional, they're very level-headed. So alam naman nila na kapag sila ay talo, talo na talaga. And willing sila tanggapin yung kanilang. Yun talaga yung pinaka-importante dyan. Tanggapin yung pagkatalo mga kababayan. Pero mukha atang nagmo-move on pa si Senator Alan Peter Cayetano at saka si Robin Padilla. Kasi yung sakripisyo ni Bato de la Rosa, nauwi sa wala eh. Nauwi sa wala dahil nga hindi naingatan ni Alan Peter Cayetano yung Senate presidency. Nawala sa kanya ng parang bula nang hindi pa tumatagal ng isang buwan. Pagkatalo. And I really appreciate that. Is it a sign of things to come, Senator Raffy? But what does it tell you na wala pa rin po sa session si Senator Alan Peter Cayetano? Maybe he's still trying to lick his wounds or trying to regroup and hindi naman basta-basta agad matatanggap yung pagkatalo. Although sinasabi niya na surrender na siya pag kami naging 13, maybe siya yung klaseng tao na hindi mo basta-basta agad mapatiklop. And I don't blame him for that. Kasi talagang gustong-gusto niya na maging Senate President for a long, long time. So I don't blame him again. However, gusto ko lang emphasize na ang hero talaga rito ay yung si Senator Chis Escudero at saka si Senator Joel Villanueva. Had it not been for them, the future of the Senate is going to be murky. And even the country, kasi meron akong kaibigan sa intelligence community who told me na slowly but surely it is leading to destabilization. Nakikita niyo naman, di ba? Left and right mga press con, fake na blue ribbon hearing, and kung sino-sino lang binabanggit. So, parang nagda-drum up sila ng support doon sa mga manggugulo. They're stirring up chaos. Ganun talaga exactly nangyari. Pero ngayon, well, let's be magnanimous in victory. So, happy ako. Yan mga kababayan Yan po yung wag nating kakalimutan.
na ang totoong bayani dito sa mga nangyaring ito ngayong araw ay walang iba kung hindi itong si Senator Joel Villanueva at itong si Senator Chis Escudero. Kasi kung hindi pa mga kababayan magkakaroon ng Senate President ang Senado, talagang desidido itong kampo ng mga Duterte na i-destabilize na po talaga ang Senado at saka ang gobyerno. Yan po talaga yung pakay nila. Patalsikin si Presidente, patalsikin yung acting Senate President, iupo yung mga kaalyado nila, at iupo itong si Sara Duterte. Kaya nga kung makikita nyo, kabilaan yung mga rally, kabilaan yung mga press con, dahil nga naghahanda sila ng isang malakihang destabilization laban po sa gobyerno. Po, happy lahat. Happy ang taong bayan. Sen. Rafi, can you share with us, paano niyo po nakumbinsi si Senator Joel Villanueva na sumali na sa inyong grupo? I wasn't really part of the group na nag-convince kay Sen. Joel. Nababalita-balitaan ko lang, may naipag-usap sa kanya ng mga malalapit sa kanya. Hindi naman ako malapit, although kilala ko siya. Sinasabi sa kanya na how about joining us? And all of a sudden, tinaman daw siya ata ng konsensya. Gusto na niya matapos na itong problema. From the start, nakikita ko naman talaga yung demeanor ni Joel, kahit na sa mga videos, nung nagkakaroon ng mga kaguluhan, tahimik lang siya sa tabi. Kasi si Joel, very jolly yan eh. Kahit kailan, maingay, magalaw, makulit. Pero noong mga past days, tahimik lang siya. Nasa tabi lang siya. Hindi siya umiimik. So yun, we took that opportunity, lapitan siya at kausapin siya. Hindi ako, yung ibang mga kasama. And then sabi niya, kung gagawin ko to, gusto ko na matuldukan itong kaguluhan na nangyari sa Senado, sa ating bayan, then I guess I will attend. And yung pagsabi niya, I will attend the special session, it means pala, tatransfer na siya sa amin. Oh, yan oh. 'Di ba mga kababayan? Kaya kasi kung titingnan talaga natin, isa sa mga dahilan diyan, gusto na talaga magtrabaho. Kaso hindi makapagtrabaho dahil nga pinipigilan ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, yung mga kaalyado niya na umattend dito po sa session ng Senado. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, di ba ilang araw silang wala. Pero yung iba mga kasamahan niyang senador, gustong-gusto na talaga magtrabaho. Kaya iniwan din nila etong si Alan Peter Cayetano. Pero hindi naman nangangahulugan na pinuputol nila yung pagkakaibigan nila nitong si Cayetano. Nagkataon lang talaga na mas kailangang unahin ni Senator Joel Villanueva yung kapakanan ng mga kababayang Pilipino po natin kaysa sa kapakanan ni Alan Peter Cayetano. Ano po ang inaasahan ng publiko in terms of the Senate's direction under the leadership of SP Win Gatchalian, sir? Yeah, a very good question. Then, everything will become normal. Kung ano yung dating na nakikita ng mga taong bayan sa Senado, mga ginagawa namin, tuloy-tuloy ang trabaho namin. This time, now, wala nang pag-aalinlangan, wala nang mag-aalintala. Work is work and it will continue. Tanungin ko lang, Sen. Rafi, si Pinky, kasama natin sa studio. If Pinky has questions, go ahead, Pinks. Senator, magandang gabi po sa inyo. Kayo ho ba'y umaasa na mula ngayon ay gaganda na po ang takbo dyan sa Senado at kahit papano magkakaroon ho ng patuloy na pagpasa ng mga panukalang batas, especially pagka balik po ninyo in July after the President's State of the Nation address? Yes, that's right, Ms. Pinky. Like I said earlier, yeah, magiging normal na ang takbo ng buhay dito sa Senado. Lahat ng trabaho namin, pagpapatuloy na marami na kami mga bills na may ipapasa. Marami kami mga magagawa. And everybody's going to be happy. Not only us, the senators, the staff, mga employees dito sa Senate. Ang panalo dito, taong bayan. Tama. At saka masaya ang taong bayan ngayon eh. Masaya ang mamamayang Pilipino dahil natuldo ka na etong napakalaking kaguluhan dyan po sa Senado. Biruin nyo, ilang araw din ang itinagal nito mga kababayan. Diba? Halos isang buwan din ang itinagal ng kaguluhang ito. Buti na nga lang natuldo ka na mga kababayan dahil dito kay Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. Si SP Alan, you think he'll be happy, sir? SP, why do you call Alan SP? He's Sorry, no si longer SP. Senator Alan. Masasanay pa lang po Senator ako. Alan, Senator Alan Cayetano, do you think he'll be happy? Well, I'm very sure he's not happy kasi if he's happy, then he should have attended the Tama. special session kanina.
though, so yung hindi niya pag-attend, so he's not happy. Siguro nagmumuni-muni pa siya muna at nag-isip muna. Pero I think medyo tanggap na niya na yung pagkatalo dahil he said that sa media na pag dumating ka ng 13, yes, I'll give it up, I'll surrender. So, pero hindi niya basta-basta agad-agad matatanggap. Alright. So siguro Senator- nag-isip-isip pa muna sila. Senator, kayo pong magkapatid, sabi po ng inyong kapatid kanina ay kinonsider niyang boycott yung hindi pagdating ng ilang mga minority senators. Kayo naman, more on a positive note. Sabi mo nga, it's time to move on, it's time to heal. Do you think that the possibility of that, yung inyong pananaw na very positive, ay makakahikayat po sa ilang mga minority senators na lumipat na sa majority? Yung paglilipat ng ilan sa mga minority ngayon to majority, that I cannot really foresee. But what I can tell you, which I'm very sure, marami sa mga nasa minority ay tanggap na yung kanilang pagkatalo, tanggap na yung new majority because some of them did attend the session kanina. And like I said, ilan sa kanila ay nagkipagbiroan pa sa akin at nagkipag-usap sa mga kasamahan ko and as if nothing happened. So it just showed na okay na sa kanila. Back to normal na again and dito sa Senate and balik sa trabaho kami. Senator Raffy Tulfo, sir, maraming salamat po sa inyo. Gayon din sa ating kasamang si Willard Cheng. Thank you. Diba, wag po natin kakalimutan mga kababayan na ang bayani sa mga nangyaring ito ngayong araw ay walang iba. Kung hindi etong si Senator Joel. Etong si Senator Joel at etong si Senator Chis Escudero. Pero hindi ko maiaalis pa rin sa inyong mga isipan kung kayo ay may mga pagdududa pa rin mga kababayan or kasi sarili po ninyong pananaw yan. Pero sa ngayon, ang mahalaga sa atin, may bago ng Senate President at si Senator Win Gatchalian mga kababayan, napakaganda ng hangarin niya para sa Senado, sa institusyon ng Senado at para sa mga kababayang Pilipino po natin. At ako naniniwala ako na siguro mga kababayan sa pagkakataong ito, matatapos na yung mga kaguluhan at mga away dyan po sa Senado. Pero na lamang kung hindi matatanggap ni Alan Peter Cayetano mga kababayan, yung mga nangyari at yung kanyang pagkatalo. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.